Dagdag dyan, Mr. Speaker, hindi naman nararamdaman ng maraming mga mag-aaral ang pagtaas ng kalidad ng kanilang edukasyon kapag tumataas din ang tuition and other fees. Hindi gumaganda ang mga pasilidad at hindi rin tumataas ang sahod ng mga guro at kawani. Ito na nga, Raul Manuel, binanata ng Administrasyong Marcos at ang kasalukuyang House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Binungangaan nga ngayon ni Congressman Raul Manuel ang Pangulo at si Tambaluslos. Ito'y marahil mababaw umano ang nakikita niyang kalidad ng pag-aaral sa bansa at maliit pa ang sahod ng mga guro. Panawagan ni Manuel, dapat itong bigyang aksyon ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang buong detalye. Vice Representative Raul Daniel Manuel of the Party List Kabataan for his privileged speech. The Honorable Representative Daniel Manuel is recognized for his privileged speech. Salamat, Mr. Speaker. Magandang hapon. Mr. Speaker, mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, may kasabihan sa mga kabataan na kung ang edukasyon ay susi sa maginhawang kinabukasan, sino po ang nag-lock nito? Mr. Speaker, maaring nakakatawang pakinggan ang ganong remark. Pero pasilip po ito sa isang problemang kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan. Ang lumalalang krisis ng kawalang access sa edukasyon. Mr. Speaker, naniniwala ang representasyon na ito ng edukasyon ay isang batayang karapatan. It is enshrined in our Constitution and it is widely recognized as a cornerstone of human development. Subalit para sa milyon-milyong kabataang Pilipino, nananatili itong pangarap lamang. Lalo na sa antas ng kolehiyo o higher education, hindi kinakaya ng maraming kabataang estudyante at ng kanilang mga magulang ang makipagsabayan sa papalaking gastusin ng pag-aaral. Pumasok man sila sa pribadong paaralan o kahit pala sa mga pampublikong paaralan. Una, Mr. Speaker, sa mga pribadong paaralan, ang mga estudyante ay kumakaharap sa tinatawag na Tuition and Other Fee Increases o TOFI. Taon-taon, nagpapataw ng tuition and other fee increases ang maraming private higher educational institutions o HEIs dahil nagmamahal di umano ang operational costs at nagpapatuloy ang inflation dito sa Pilipinas. Ngunit sa katunayan, hindi lahat ng mga private educational institutions na nagtataas ng kanilang mga bayarin ay yung mga paaralan na kayang patunayan na justified yung kanilang tuition and other fee increases. Tingin natin, Mr. Speaker, kung ang edukasyon ay isang karapatan, hindi ito dapat tinuturing na parang isang commodity na tumataas din yung presyo in line with inflation. Dagdag pa, Mr. Speaker, yung mga paaralan na pribado na malakas ang loob na taon-taon ay magtaas ng kanilang tuition and other fees, ay iyon pang mga malalaki, mga sikat na mga paaralan na limpak-limpak naman na milyon-milyon ang kanilang naimbak bilang kita. At kasama pa dyan ay mga pribadong institusyon na nagpopostura na non-stock, non-profit. Kaya po, kawawa din halimbawa yung ilang mga maliliit na mga private educational institutions na significantly mas mababa ang bilang ng mga estudyante, pero hindi nga rin taunan kung magtaas ng kanilang mga bayarin. Dahil carefully kinoconsider nila ang magiging epekto ng pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa kanilang enrollment. Dagdag dyan, Mr. Speaker, hindi naman nararamdaman ng maraming mga mag-aaral
ang pagtaas ng kalidad ng kanilang edukasyon kapag tumataas din ang tuition and other fees. Hindi gumaganda ang mga pasilidad at hindi rin tumataas ang sahod ng mga guro at kawani. Ito ay paglabag dun sa pinataw ng Commission on Higher Education na kapag merong pagtaas ng tuition and other school fees, 70% dapat ay napupunta sa pagtaas ng sahod o benefits ng mga guro at kawani sa mga private educational institutions. At 20% ay dapat nagtatranslate sa pag-acquire ng mga dagdag o mga bagong pasilidad o mga equipment. Pero kahit yung allocation na 70-20-10 ay hindi rin naman nasusunod sa maraming mga private educational institutions. Kaya ang tanong ng mga estudyante, Mr. Speaker, saan pupunta ang dagdag singil sa mga estudyante at kanilang mga pamilya? Ayon sa nakalap na datos ng National Union of Students of the Philippines, ang longest existing student council federation sa ating bansa, ay mayroong nakaambang tuition and other fee increases sa ilang prominenteng pribadong pamantasan sa National Capital Region para sa susunod na akademikong taon. Aabot ang mga panukalang pagtaas mula 2% hanggang 8%. At kahit yung 2% ang pagtaas, Mr. Speaker, if we take 2% of tens of thousands na sinisingil sa mga estudyante, ay mataas pa rin ang magiging translated na value niyang percentage increase, Mr. Speaker. Halimbawa, sa University of the East, na taon-taon kung magtaas ng kanilang tuition and other school fees, ay may panukalang 5% na tuition fee increase na mariing tinututulan ng mga mag-aaral. At sa darating na Valentine's Day, Mr. Speaker, ang daing po ng mga estudyante ay ayokong magmahal. Ayaw na po nilang magmahal palalo ang kanilang binabayaran. Samantala, nagsagawa ng survey ang University Student Government ng De La Salle University para sa kanilang campaign, kanilang advocacy campaign na tinatawag nilang #Tama na Fees. Tama na please. Yan po ang daing nila. At mula sa mahigit 3,500 na mga estudyanteng nakilahok sa kanilang ginawang survey, ay lumabas na 72% ng mga respondents ang nakaisip ng lumipat ng paaralan. At 63% naman ang nakaisip na tumigil muna sa pag-aaral kung tuluyan na mangyayari ang tuition and other fee increases. Who would imagine, Mr. Speaker, sa ganitong paaralan na ang assumption ay marami naman dyan ay can afford naman sa kanilang iba't ibang education-related expenses. Sa pareho pa ring survey, 2,000 mga mag-aaral o mahigit 57% sa mga lumahok sa survey ang nagdadalawang isip na mag-enroll kung ipapatupad ang panukalang 8% tuition fee increase. Mr. Speaker, hindi na nga abot kaya ang matrikula sa mga paaralang ito para sa karaniwang mamamayan dahil sa mababa't hindi nakabubuhay na sahod sa bansa, lalo pang kumikitid ang daan para makapasok ang ating mga kabataan sa mga paaralang nangangako ng dekalidad na edukasyon kung mapapatupad ang minamatang pagtataas ng mga singil. Pangalawa, Mr. Speaker, sa mga pampublikong paaralan naman, hindi rin gaano kaayos ang kanilang kalagayan. Kahit na meron tayong Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagsasaad na libre na dapat ang matrikula at iba pang bayarin sa mga state and local universities and colleges o itong mga SUCs and LUCs, lumalabas sa ulat mismo ng Second Congressional Commission on Education o itong EDCOM 2 na ang attrition rate sa public higher education ay nasa 39%. Ibig sabihin, kahit na merong free education sa SUCs at LUCs,
nasa 4 sa bawat 10 mag-aaral ay hindi nagpapatuloy hanggang makatapos sa kolehiyo. Panghuli, Mr. Speaker, sa parehong pribado at pampublikong paaralan, danas na danas ng mga kabataang estudyante ang komersyalisasyon ng kanilang edukasyon. Dahil sinasakop ng mga pribadong kumpanya ang mga serbisyong na dapat ay abot kamay sa loob ng pamantasan, dumaragdag ito sa mga gastusin ng mga mag-aaral sa araw-araw. Kaya naman sa usapin ng transportasyon, pagkain, dormitoryo o tirahan ng mga mag-aaral, nagmamahal pa rin ang mga presyo ng mga ito. Kaya no wonder na ganito kataas ang dropout rate sa Pilipinas. Kahit makapasok ka pala sa pribado man o sa mga pampublikong paaralan, kaliwat kanan ang mga kandado na pipigil sa pagtatapos ng mga mag-aaral. Mr. Speaker, simple lang naman ang pangarap ng mga kabataan at mga estudyante. Ang libre, abot kamay at dekalidad na edukasyon. Sa mga pribadong paaralan, panahon na para pakinggan ang daing ng mga estudyante para sa moratorium sa tuition and other fee increases o TOFI. Kagyat na pagpapatigil sa mga taas-singil sa matrikula at iba pang bayarin. Kasabay nito, Mr. Speaker, kinakailangan ang mas maagap na pagsuporta ng ating pamahalaan sa mga mag-aaral ng higher education institutions, lalo na sa mga galing sa low-income families. Mr. Speaker, kahit pa naisabatas natin during this term ang anti-no permit, no exam policy, pero kahit na meron tayong pansamantalang alwan sa mga estudyante, pahintulutan sila na makapag-take ng kanilang exams kapag hindi pa sila bayad sa kanilang mga student loans. Pero eventually ay mababaon pa rin sa utang ang mga estudyante hanggat hinahayaan natin ang taunang TOFI. Sa mga pampublikong paaralan, kinakailangan ang pagtaas ng budget ng SUCs at LUCs na sa gayon ay hindi na mapilit ang mga paaralang ito na umasa at kumapit na lamang sa mga public-private partnerships na nagiging daan para sa commercialized student services. Kaakibat ng pagpapalawak sa universal access to quality tertiary education at pagpapatupad ng libreng matrikula, kinakailangan tiyakin na nakasasapat at abot kamay ang mga serbisyong pang-mag-aaral sa loob ng mga pamantasan. Mr. Speaker, sa huling pagsusuri, hindi dapat ituring ang edukasyon bilang isang susi na hawak ng ilan lamang dahil ang tunay na edukasyong mapagpalaya ay nakabaklas mula sa mga kandado na nagkakait sa maginhawang kinabukasan para sa ating kabataan. A truly free and liberating education must prioritize rights over privilege, inclusion over exclusion, and people over profit. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of Representative Raul Daniel Manuel to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The privileged speech of the Representative Manuel is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Castro of the ACT Teachers Party List for her privileged speech. Representative Franz Castro is recognized for her privileged speech. Maraming salamat, Ginoong Speaker, at sa ating Majority Floor Leader. Magandang hapon, Mr. Speaker, at mga kamambabatas, at sa ating mga kababayan. Tumitindig ako ngayon upang bigyang pansin ang isang nakakabahalang issue o krisis na nga na masasabi sa ating sistemang pampublikong edukasyon. Isang krisis na nangangailangan ng agarang aksyon at mapagpasyang interbensyon. Nilantad ng Year 2 report ng EDCOM 2 ang isang nakakabagabag na katotohanan, higit sa kalahati ng ating mga pampublikong paaralan,
24,916 sa 45,199 or 55% ay walang mga school principal. Kabilang sa 24,916 schools na walang principal ang 13,332 schools na pinapaubaya sa head teachers, 8,916 schools na pinapaubaya sa mga TIC o yung tinatawag nating teacher in charge, at 2,337 schools na pinaubaya sa officers in charge o yung mga OIC. The rest o yung 193 schools ay nakamarka na finding ng EDCOM bilang undefined. Hindi pa ako kinatawan, Mr. Speaker, hindi pa ako congresswoman, ay naglilibot na po ako sa iba't ibang mga eskwelahan. At pansin ko na po ito, 9 years ago, yung ating pong mga eskwelahan ay mga TIC or OIC, yung mga nakatalagang school principal. Ang katwiran ay samot-sari, Ginoong Speaker, nandiyan yung dahil 7 lang yung teachers sa eskwelahan or 9 or 10, so hindi raw nilalagyan ng principal. Or ang katwiran naman ay konti lang daw yung pumapasa doon sa qualifying exam. Okay? Ano man ang tawag sa kanila, Mr. Speaker, ito lang ang ibig sabihin. Sa HTs, TICs, OIC, or undefined, sila ay mga guro o DepEd employees pero pinagahawak ng task o responsibilidad ng principals nang walang kaukulang training, walang rekurso, at walang sapat na sweldo. Isang teacher na nagiging principal pa at the same time. So yan yung tinatawag nating mga TIC at OIC. Madalas na paabot sa aming consultation in the field, teachers sila o qualified sana as principals, pero ang sweldo na tinatanggap nila ay sweldo ng head teacher lang or some other teacher item like master teacher. Kahit pinapasan sa kanila ang bigat ng pagiging principal, hindi nila hawak ang principal items. Ang dahilan, para sa marami, wala raw available na principal items. Para sa kaalaman ng lahat, ang principal ay individuals occupying the plantilla positions of school principal 1 to 4 and head teacher 1 to 6. Ayon ito sa DepEd Order number 77, Series of 2010, na nagmamandato rin na ang bawat principal plantilla item ay dapat i-assign sa bawat school na may at least 9 teachers at bawat cluster ng 3 schools na may at least 9 teachers. Kung titignan natin, Mr. Speaker, pag sinabi natin clustering of schools, karamihan po dyan mga schools na malalayo po talaga ang distansya. Kaya yung tinatalaga na TIC or OIC ay talagang nag-hop siya from one school to another na sa sarili niyang bulsa yung ginagamit niya sa mga pamasahe at iba pang mga pangangailangan. Dagdag dito, ang bawat school na may at least 6 teachers at bawat cluster of 3 schools na may at least 6 teachers ay may head teacher plantilla position din na nakatalaga. Maraming reklamong schools, principals at teachers sa clustering policy na ito. Pero puntahan muna natin ang tinutukoy ng EDCOM 2 na dahilan ng principal shortage. Isa ay ang mababang passing rates at inconsistent delivery ng National Qualifying Examination for School Heads or NQES ayon sa EDCOM. Ayon sa report ng EDCOM, in 2021, only 36.93% of examinees moved forward in the Principal 1 selection process. And in 2018, the passing rate was only 0.64%. Wala pang 1%, Mr. Speaker, with just 148 out of 23,000 candidates passing nationwide. Well, nakapagtataka, Mr. Speaker, ano bang klaseng test ito? Itong National Qualifying Examination for School Head.
So wala man lang po 1% ang pumapasa. 'Di ba? So tignan natin din, ma-review sana itong NQuest. Walang NQuest noong 2019, 2020 at 2024. At sa aking tantya, Mr. Speaker, kung gagamitin ang 2018 passing rate, siguro ay di bababa sa 450 principals din ang nawawala dahil sa di pag-conduct ng NQuest. Meron pong NQuest noong 2021, Mr. Speaker, panahon ito ng pandemya. At ang mga reklamo po ng ating mga principal-to-be or yung mga school heads ay unang-una, no, yung hirap, no, ng pagkuha ng test dahil kailangan daw nilang ng accommodation sa mga hotel o sa hotel para lang mag-test nung panahon na yon ng 2021. At dito sa mga nag-test na ito, more than 2,000 dyan yung mga yung mga nasa category B. So yung mga category A na sinasabi ay mga nabigyan na ng mga principal item test, principal item position. Pero meron din tinatawag na CAT-C, Mr. Speaker, na kung saan kailangan mag-training and then after a year ay magtitake sila ng NQuest. So 2023 sana o 2024. Pero hindi po sila pinayagan ng DepEd na mag-test. Na yan po ay hindi natin alam na kailangan natin niyang busisiin. Ibig sabihin, maliit at mababaw ang balon para sa mga principals na ilalagay sa public school sa bansa. Kamukha ito ng maliit at mababaw na balon ng teachers para sa specialized subjects, sa mga particular subjects, maging public school teachers in general. Mayroon ding law alignment and compliance with the policy on principal and head teacher allocations. Ibig sabihin nito, Mr. Speaker, yung 20,381 na public schools na tinutukoy na with school principals daw, ay 18,744 lang talaga ang may hawak ng corresponding plantilla item, whether principal 1, 2, 3, or 4. And the rest ay yung 1,381 schools na may mga head teachers, TICs, or OIC na nakalagay. So ang ibig sabihin nito, may kakulangan din po sa item na mga school principal. Ayon din sa EDCOM, walang formalized succession plan for school leadership or sistemang maghahanda, magtitrain at maghahawan sa daan sa career path para sa potential principals. Kaya kung maging principal ka man, wala raw coaching and mentoring culture with DepEd, particularly at the school levels or even in the school division level. Solo flight ka sa pag-a-adjust mo sa bagong role mo. Walang institutionalized support mula sa gobyerno at mas lalong wala kang suporta para mapabuti mo ang sarili mo sa trabaho. Idadagdag natin sa mga rason ng principal shortage ang mga polisiya at practice ng DepEd na clustering na sinasabi ko kanina. Sinasalamin ng clustering policy ang pananaw ng DepEd na kapag maliit ang eskwelahan mo, hindi mo kailangan ng dedicated principal. Ineligible daw ang ganitong school for a principal. Isang sintomas ito ng pagtitipid ng gobyerno na kinukumpirma ng mga principals at teachers sa field ang mga inaanak na problema ng clustering policy, overwork, overtime, unremunerated expenses ng school at mga mamalasing maitalaga sa clustered schools. Pero kahit may mga problema at kahinaan sa clustering, Mr. Speaker, policy pa rin ito ng DepEd na inaasahang susundin. Hindi ganito ang nangyayari na pag-alaman ng EDCOM na kahit yung schools na eligible for school principal position o dapat ay may taong may hawak ng principal 1 to principal 4, hindi binibigyan ang mga ito ng principals at either head teacher o taong may ibang item ang ide-designate dito. Ang iba nga, o 193 schools na walang school head data, na karamihan ay elementary schools, ibig sabihin ay malaking schools
maaring walang nakatalaga kahit na head teachers man lang. Mr. Speaker, hindi isang usaping statistik lamang kundi manifestasyon ng malalim na problemang bumabalot sa ating sistemang pang-edukasyon sa kabuuan. Paano natin maasahan ang dekalidad na edukasyon kung higit sa kalahati ng ating mga paaralan nationwide ay kulang sa wastong pamumuno at pamamahala? Bilang naging public school teacher, isa ako sa mga makapagpapatotoo na napakahalaga at napakabigat ang kabuluhan ng ating mga school principals. Ang eskwelahang walang principal ay isang sasakyang walang driver, isang bahay na walang muhon. Hindi lang mawawala sa direksyon kundi mababangga, hindi lang masisira kundi guguho. Ang kakulangan ng principals ay isa sa mga epekto ng taon-taong pagkakait ng sapat na pondo para sa paaralan at sumasalamin sa patuloy na pagpapabaya ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Gusto ko lang maging malinaw tayo kung ihiramin ko ang termino ni Chairman Romulo. Ang krisis na ito ay direktang resulta ng mahabang pagsunod sa mga patakarang neoliberal na itinuturing ang edukasyon bilang kalakal sa halip na isang pangunahing karapatan. Maaring maiugnay ang kakulangan ng principals sa hindi sapat na sahod, labis na trabaho at kakulangan ng suporta para sa ating mga manggagawang pang-edukasyon o yung tinatawag nating education support personnel. Kamag-anak nito ang napakalaking shortage din sa education support personnel at classroom, school facilities at high school. And by the way, kanina po ay na-approve na po sa BICAM yung National Education Support Personnel Day, May 16, pagkilala po sa ating mga non-teaching personnel kung tawagin. Malubha ang mga implikasyon ng kakulangan sa principals. Kung walang tunay na principal na namumuno sa paaralan, sino na lang ang magiging katuwang ng ating mga guro sa kanilang pagtuturo? Sino na lang ang magtitiyak ng wastong pamamahala ng mga resources sa ating mga paaralan? Sino na lang ang magpapanatili ng mga pamantayang akademiko at mga ngasiwa sa pagpapaunlad ng ating mga mag-aaral? Sino ang makikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad at stakeholders? Ginoong Speaker, hindi natin maaring hayaang magpatuloy ang krisis na ito. Minumungkahi ko ang agad na paglalaan ng sapat na budget para paglikha at pagpuno ng posisyong principal. Dapat ay suriin at i-upgrade din natin ang compensation package para sa mga punong guro kasabay ng matagal ng mungkahi ng ACT Teachers Party List na itaas ang sweldo ng mga public school teachers at education support personnel. Dapat ay bigyan natin ng komprehensibong sistema ng suporta para sa administrators ng paaralan. Kailangan nating tugunan ang mga burokratikong hadlang sa hiring at promotion ng mga school principals. Mr. Speaker at mga kamambabatas, kasalukuyang pinipinal ng representasyong ito ang set ng bills na naglalaman ng mga mungkahing ito at sana ay masuportahan nyo kami sa aming layuning ito. Ang krisis ng school principal shortage ay nangangailangan ng higit na panandaliang solusyon. Kailangan nito ng fundamental na pagbabago sa ating pananaw at pagpapahalaga sa edukasyon. Dapat nating tanggihan ang komersalisasyon ng edukasyon at ipaglaban ang isang makabayan, siyentipiko at mass-oriented na sistemang pang-edukasyon na tunay na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Magandang hapon, Mr. Speaker. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of Representative Franz Castro to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The privileged speech of the Honorable Franz Castro is hereby referred to the Committee on Rules.